Lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang pangarap na gustong makamit. Ngunit ano nga ba ang gagawin mo kung madami naman ang pumipigil sa'yo? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng babaeng si Carol. Hanggang ngayon ba talaga, Carol? Wala ka pa ring balak na sagutin ako? Napakatagal na kitang sinusuyo. Pero hanggang ngayon, hindi ka titingin na interes. Parang wala ka pa rin. Napatigil sa paglalakad ang dalaga noong marinig niya ang pamilyar na boses na yun. Noong lumingon siya, nakita na naman niya si Eman na halos isang buwan na nga ring pilit na kinukuha ang kanyang loob. May dala na naman itong mga bulaklak na mukhang bagong pitas lamang sa mga kapitbahay. Ikaw naman kasi Eman, di ba sinabi ko na sa'yo, wala akong panahon para sa ganito. Kailangan kong tulungan sila mama at papa na suportahan sa pag-aaral ng tatlo kong kapatid. Marami rin namang ibang babae dyan eh. Bakit ba ako pa rin ang kinukulit mo? Dahil matagal na kitang gusto, Carol. At ikaw lang talaga ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Totoo naman ang nararamdaman ko para sa iyo. Kaya sige na, Carol. Hayaan mo naman ako na maging katuwang mo sa buhay. Pamimilit pa nga ng binatang si Eman na mas lalong ikinainis ni Carol. Hindi naman sinuhusgahan kita, Eman. Pero kilala kita. Alam kong wala kang trabaho ngayon. Marami ka ring bisyo. Kaya naging mapili rin ako. Sa totoo lang tayo, hindi naman ako mabubuhay kung pagmamahal lang ang hahanapin ko sa isang lalaki. Gusto ko yung taong mataas ang pangarap at magtutulungan kami para suportahan ang tagumpay ng isa't isa. Hindi yung ganyan. Mahabang paliwanag pa nga niya, pero mukhang sarado na ang isipan ng kanyang manliligaw para maintindihan ang lahat ng kanyang sinasabi. Ewan ko sa'yo, Carol. Napakarami mong arte. Tama ka. Napakahirap nga ng buhay mo. Kaya nga nagtataka ako kung bakit napakataas pa rin ang pangarap mo. Bakit hindi mo nalang matanggapin ang katotohanan na hindi ka naman nayayaman dyan sa ginagawa mo? Hindi ka magiging mayaman. Naiinis na sambit ni Eman. O di ba ngayon, Eman? Lumabas na ang tunay na kulay mo? Huwag mo akong igaya sa'yo na walang pangarap sa buhay. Mabuti na lang talaga at hindi kita sinasagot. Kung ako sa'yo, Eman, maghanap ka na lang ng ibang babaeng kukulitin mo. Dahil napakalabo talaga na maniwala ako sa'yo at sagutin pa kita. Masungit na sambit ni Carol at pagkatapos ay naglakad papunta sa kanyang trabaho sa palengke. Napakarami na nga rin manliligaw ang dumaan sa kanyang buhay. Pero wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng kanyang puso. Para sa kanya, ang tanging mahalaga lamang ay ang kanyang pamilya. Madalas nga rin kasing magkasakit ang kanyang tatay. Kaya pinatigil na nga rin niya ito sa pagmamaneho ng jeep. Sa ngayon, tanging ang paglalabandera lamang ng kanyang nanay at ang pagtatrabaho niya sa palengke ang sumusuporta sa kanilang pamilya, pati na rin sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Bagamat napakahirap ng buhay, masaya pa rin si Carol kada uuwi siya galing trabaho dahil napakabait nga ng kanyang nanay. Kamusta na ang trabaho mo, anak? Marami bang bumili sa mga paninda mong gulay? Nakangiting tanong ng kanyang nanay. Opo, Nay. Tuwang-tuwa nga po sa aling Yoli sa akin dahil napakagaling ko na pong magtinda. Kahit daw po tumayo lang ako doon, mga customer na mismo ang lalapit sa akin. Sa susunod na Sabado daw po, may bago raw po siyang trabahong ibibigay sa akin. Pagmamalaki ni Carol. Hindi na talaga ako nagtataka kung bakit mga customer na mismo ang lumalapit sa iyo, anak. Napakaganda mo naman kasi At oo nga pala, narinig ko sa mga kapitbahay natin
na nagkasagutan daw kayo ni Eman. Binastad mo na daw siya? Hanggang ngayon ba talaga, Carol? Wala ka pa ring interes sa pagkakaroon ng nobyo? Nay, wala pa akong panahon sa kahit na sinong lalaki. At isa pa, ayoko talaga sa Emma na yun. Napakarami niyang bisyo at hindi na rin siya nag-aaral. Naging mapili lang po ako sa lalaking magugustuhan ko. Ayoko din naman po na dumagdag pa ako sa hirap ng pamilya natin. Paliwanag ni Carol na siya nakapagpangiti sa kanyang nanay na si Aling Rita. Ikaw talaga, anak. Pero sigurado ka na ba talaga dyan? O baka naman masyado mo lang kaming iniisip ng tatay mo at mga kapatid mo, kaya nakakalimutan mo na rin na magkaroon ng sariling kasiyahan sa buhay. Anak, tandaan mo, suportado naman kita sa lahat ng mga gusto mo. Basta nasa tama ka. Malaki rin ang tiwala ko sa iyo. Kaya alam ko, hindi mo kong bibiguin. Mas lalong napangiti si Carol dahil ramdam niya ang walang sawang pagmamahal at pagkalinga na ibinibigay sa kanya ng kanyang nanay. Sa tuwing nagkakaroon sila ng ganitong klaseng pag-uusap, mabilis nga rin nawawala lahat ng pagod na kanyang nararamdaman. Opo, Nay. Pangako po, kapag nakapagtapos na po ako ng pag-aaral at nakahanap po ng mas maayos na trabaho, doon lang po siguro ako magkakaroon ng interes sa mga manliligaw ko. Sambit ni Carol. Sa pagdaan ng mga araw, mas lalo nga lamang dumarami ang mga lalaki na nagkakandarapas sa kanya dahil sa likas niyang katalinuhan at kagandahan. Itinatak ni Carol sa kanyang isipan na tanging mga magulang at kapatid niya muna ang bibigyan niya ng atensyon. Pero nabago ang lahat ng pananaw niya noong makilala nga niya ang lalaking si Gerald. Unang beses nga sila nagkita sa palengke kung saan siya nagtatrabaho at doon niya napag-alaman na ang lalaking ito ang nagmamay-ari pala ng mga malalaking lupain dito. Isang hapon, habang pauwi siya galing trabaho, hindi nga niya inaasahan ang isang kotse na bigla na lamang huminto sa kanyang tabi. Nagulat na nga lamang si Carol noong makita niya ang isang napakagwapo at napakayamang lalaki. Lumabas nga ito mula sa kotse at iniabot nga sa kanya ang isang itim na wallet. Gulat na gulat nga talaga si Carol dahil ito ang kanyang wallet na naglalaman ng lahat ng kanyang mga ipon at kanyang sinahod sa buong araw na pagtatrabaho. Miss, sa'yo ito, di ba? May isang lalaki kanina ang sumusunod sa'yo. Kaya nakuha niya itong wallet mo. Next time, miss, magdoble ingat ka na. Dahil marami na rin talaga ang masasamang tao sa panahon ngayon. Baka sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Napaiyak na lamang si Carol dahil sa kabaitan ng lalaki. Nanginginig na rin ng kanyang mga kamay noong tanggapin niya ang kanyang wallet. Pasensya ka na, sir, kung bigla na lang ako napaiyak. Hindi ko lang po talaga alam ang gagawin ko kung sakaling nawala po ang wallet na yan. Kailangan ko po kasi ang laman na pera niyan. Dahil yan po ang pambili ng gamot ng tatay ko. Kaya maraming salamat, sir. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na yan. Maraming salamat po talaga. Walang anuman, miss. Sige, kung gusto mo, ihatid na lamang kita pa uwi. Dahil delikado na ngayon. Baka kung sino pa ang makasalubong mo, napakarami pa namang gulay ang dala mo. Hindi ko ba nahihirapan sa pagbibitbit ng mga yan? Alok ng lalaki. Kaya't nahihiyang tumango itong si Carol. Napakaganda nga rin kasi ng kasuot ng lalaki at mukhang mamahalin. Hindi niya lubos sa kalain na sa kabila ng karangyaan na tinatamasa nito, nasa puso pa nga rin ito ang kabaitan at pagtulong sa kapwa.
Hindi na po kailangan, sir. Masyado ko na rin po kayong naaabala. Miss, hindi ka naman abala sa akin eh. Nag-aalala lang talaga ako dahil mag-isa kang uuwi. Madilim na rin oh. Kaya tara na, ihatid na kita. Sa huli ay wala na nga rin nagawa pa si Carol kung hindi ang pumayag na lamang sa alok ng lalaki. Sa una ay kinakabahan pa nga siya dahil hindi naman niya ito lubusang kilala. Pero noong magsimulang magkwento na ang lalaki tungkol sa pamilya nito, doon niya mas lalang naramdaman kung gaano nga talaga kabuti ang loob nito. Marami pong salamat ulit sa pagsauli ng wallet ko at sa paghatid po sa akin. Dadaan po ba ulit kayo sa palengke bukas? Kung okay lang po, may ibibigay lang po sana ako sa inyo bilang pasasalamat ko. Nahiya, ngunit nakangiting tanong ni Carol. Hindi ako sigurado eh. Dahil marami pa akong naiwang trabaho sa opisina. Pero kung sakali man na magpunta ulit ako, dadaan na lamang ako sa pwesto mo para kamustahin ka. Nakangiti nga ring sagot ng lalaki. Masayang masaya nga talaga si Carol at tumatak sa kanyang isipan ang unang pagkikita nila. Mas lalong nga rin niyang hindi maipaliwanag ang kakaibang nararamdaman ng kanyang puso dahil hindi nga niya akalain na matapos yun ay magiging matalik na magkaibigan pa nga sila. Simula nga rin noon, naging madalas na rin ang pagbisita ni Gerald sa palengke kung saan siya nagtatrabaho. Hanggang sa tuloy na nga siyang inalok ng lalaking ito sa isang date. Nang dahil sa tagpong yun, mas talong nalaman ni Carol kung gaano nga talaga kayaman itong si Gerald. Hindi talaga ako sanay sa ganitong mamahaling kainan, sir. Tsaka wala talaga akong pambayad dito. Nahihiyang sambit ang dalaga. Ikaw talaga, Carol, oh. Huwag kang mag-ala. Hindi mo naman kailangan maglabas ng pera kapag ako ang kasama mo eh. Hindi mo na rin ako kailangan tawagin, sir. Bakit nakakalimutan mo? Matalik na magkaibigan na tayo. Nakangiti namang sambit ng lalaki. Hindi ko lang po talaga maiwasang mahiya. Hindi rin po ako makapaniwala na magiging magkaibigan tayo. Napakayaman niyo po kasi. Kahit na 5 taon lang po ang tandaan niyo sa akin, napakarami mo ng negosyo. Hindi katulad ko. Napakaliit lang ng sweldo ko sa pagtatrabaho. Sige, ganito na lang, Carol. Gusto mo bang magtrabaho sa kumpanya ko? Bibigyan kita ng mataas na posisyon para mas matulungan mo rin ang pamilya mo. Mabilis na umiling si Carol dahil sa mga salitang narinig niya. Naku sir, hindi na po kailangan. Napakarami mo nang naitulong sa akin at ayoko rin namang maabuso ka. Kung yan ang gusto mo, Carol, nire-respeto ko yan. Pero Carol, tandaan mo ha, basta kailangan mo ng tulong ko, huwag kang mahiyang magsabi sa akin. Tutulungan kita, pangako. Mas lalong napangiti ang dalaga dahil sa lahat ng kabutihang ipinapakita sa kanya ni Gerald. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong nga sila naging malapit sa isa't isa. Napagtanto ni Carol na malaki ang pagkakaiba ni Gerald sa lahat ng mga lalaki na kanyang nakilala. Sa tuwing kasama niya ito, mas lalong nga siya nagkakaroon ng inspirasyon para lalong mas magsumikap at magtagumpay sa buhay. Mas lalong nga rin naging masaya ang kanyang puso noong magtapat si Gerald sa kanya na balak nga rin ito na manligaw sa kanya. Sa totoo lamang kasi ay unti-unti na nga rin niya itong nagugustuhan. Hindi lamang dahil sa mayaman nito, kung hindi dahil na rin sa kabutihan ng puso nito, hindi lamang sa kanya, kung hindi pati na rin sa kanyang pamilya. Isang araw, habang abala siya sa trabaho sa palengke, tumawag nga sa kanya ang kanyang nanay dahil bigla nga rin isinugod sa ospital ang kanyang tatay.
Ilang taon na nga rin kasi nitong iniinda ang sakit nito, kaya hindi na nga rin nakakapagtrabaho pa ang kanyang tatay. Sa sobrang pag-aalala ni Carol, mabilis nga siyang umuwi sa kanilang bahay para kunin ang lahat ng kanyang naipong pera para sa pagpapagamot ng kanyang tatay. Subalit, pagdating niya sa ospital, nagulat na nga lamang siya sa sinabi ng doktor na hindi na nga niya kinakailangan pa na gumastos para sa operasyon ng kanyang tatay dahil bayad na nga ang lahat ng yun. Nagtataka siyang tumingin sa kanyang nanay na umiiyak pero may halong tuwa. "Nay, paano po nangyari yun? Sino po ang nagbayad ng mga gastusin natin dito sa ospital? Nangutang po ba kayo? Nay naman, hindi ba't ang sabi ko sa inyo, huwag niyo nang gagawin yun dahil kaya ko naman pang gumawa ng paraan?" Naluluhang tanong ni Carol, kaya't mahigpit na hinawakan ng kanyang nanay ang kanyang mga kamay. "Anak, pasensya ka na kung hindi ko sinabi sa iyo. Pero noon pa man, tinutulungan na rin kami ng maliligaw mong si Gerald. Siya ang tumutulong sa atin ng palihim. Lihim rin siya nagpapadala ng panggastos para sa mga gamot ng tatay mo. At pati na rin sa lahat ng gastusin natin dito sa ospital. Hindi niya yung sinabi sa iyo dahil ayaw daw niyang isipin mo na dinadaan lang niya sa pera ang lahat at hindi totoo ang nararamdaman niya para sa iyo. Napakabait niyang lalaki, anak. Sa tuwing nakikita ko siya, alam ko sa kanya na mahal na mahal ka niya. Poprotektahan ka niya at aalagaan." Pagkukwento ng kanyang nanay na si Aling Rita. Kaya't maging si Carol ay hindi na nga rin iwasan na mapaiyak. "Totoo pong mabait si Gerald, Nay. Alam ko pong ipinangako ko sa inyo noon na pamilya muna natin ang iisipin ko, pati na rin ang pag-aaral ko. Pero hindi ko naman po inaasahan na magbabago po ang lahat ng yun magmula noong makilala ko si Gerald. Aminin ko, Nay, ngayon po, gusto ko na rin po siya." Matapang na pag-amin ni Carol. "Kung yun ang nararamdaman mo, anak, susuportahan naman kita eh. Wala akong ibang hiling kung hindi ang kasiyahan mo. At sigurado naman ako, hindi ka sasaktan ni Gerald." Mahigpit na niyakap ng dalaga ang kanyang nanay. Nang dahil sa tulong ni Gerald, naging matagumpay nga ang pagpapagamot ng kanyang tatay. Bilang pasasalamat, kaagad niyang pinuntahan ang kanyang manliligaw para magbalik ng kabutihan dito. Nakakaugalian na nga rin kasi ni Carol na sa tuwing tinutulungan siya ni Gerald, palagi niya itong ipinagluluto at dinadalhan ng masasarap na pagkain. Sa puntong yun, ay hindi na nga rin napigilan pa ni Carol ang totoo niyang nararamdaman at sinagot na nga rin niya si Gerald. Wala nga talagang kapantay ang kasiyang nararamdaman nilang dalawa dahil sa nabuo na nga nilang relasyon. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo nga rin lumalalim ang tiwala nila sa isa't isa. Hanggang sa dumating na nga sa punto na nalaman nga ni Carol na nagdadalang tao na pala siya. Kaagad nga niya yung ipinaalam sa kanyang pamilya, pati na rin kay Gerald. Masayang-masaya nga talaga si Gerald sapagkat magkakaroon na nga sila ng sarili nilang pamilya. Kahit sa puntong yun, hindi na nga rin siya nagdalawang isip pa na pakasalan si Carol. Naging masaya ang kanilang pagsasama sa loob ng 3 taon. Pero sa kabila ng kasiyahang nararamdaman nilang dalawa, hindi pa rin maiwasan na makaramdam ng lungkot itong si Carol. Lalo pa
at madalas nga niyang naririnig sa mga kapitbahay niya na pinag-uusapan nga siya ng mga ito. Iba ka talaga, Carol, no? Malayo na ang narating mo. Ibang-iba rin talaga kapag mayaman ang napangasawa mo. Madaling umangat sa buhay. Komento sa kanya ni Aling Susan noong makasalubong niya ito. Oo nga eh, parang dati lang, hirap na hirap kayo sa buhay. Samantala ngayon, nakapagpagawa na kayo ng lumang bahay nyo. Maganda na ang bahay ng pamilya mo. Pwede ko bang malaman ang sekreto mo, Carol? Saan mo ba nakilala ang asawa mo? Ang galing mo rin talaga makabulag, no? Baka sakaling pati ang anak ko makahanap ng ganong klase ng lalaki. Dugtong naman ni Aling Dolores. Mawalang galang lang po, mga ale. Pero hindi naman po tama lahat namang sinasabi nyo. Minahal ko si Gerald dahil totoong mahal ko siya. Hindi dahil sa mayaman siya at natutulungan niya ang pamilya ko. Magalang na sagot ni Carol. Pero tila na natiling sarado ang isipan ng dalawang ali. Carol naman, hindi mo na kailangan magsinungaling pa sa amin. Kilalang kilala ka naming lahat dito. Halos lahat ng mga manliligaw mo noon, itinataboy mo. Pero ngayon noong nakakilala ka ng mayamang lalaki, bigla ka na lang sumama agad. Pero okay lang yun. Naiintindihan ka namin. Kapag gipit na talaga sa buhay, kung kanino-kanino ka nalang kumakapit. Natatawang sambit pa nga ni Aling Susan. Hindi niyo po ako lubusang kilala. Pati na rin lahat ng mga pinagdaanan ko. Kaya wala po kayong karapatan na husgahan ako. Pagtatanggol ni Carol sa kanyang sarili. Wala naman kami sinasabi, Carol ha. Hindi ka naman namin hinuhusgahan. Nagsasabi lang naman kami ng totoo. Di ba nga? Tumigil ka na sa pag-aaral mo. Tapos wala ka na rin namang trabaho. Sa asawa mo nalang inaasa ang lahat ng pangangailangan mo. Pati ng pamilya mo. Dugtong pa ni Aling Dolores. Hindi mawala sa isipan ni Carol ang lahat ng mga salitang yun. At labis nga siya naapektuhan sa lahat ng mga panghusgang natanggap niya. Noong makauwi na nga rin ng kanyang asawang si Gerald, kaagad nga nitong napansin ang matinding lungkot sa kanyang muka. Kamusta ang pakiramdam mo, honey? May nangyari ba habang nasa trabaho ako? Malambing na tanong ni Gerald sa kanya. Wala naman, Gerald. Naisip ko lang na masyadong magaan ang trabaho ko dito sa bahay. Marami akong mga kasambahay na katulong sa pag-aalaga ng mga anak natin. Samantalang ikaw, pagod na pagod ka sa trabaho mo. Malungkot na sagot ni Carol. Bakit mo ba naiisipin, honey? Hindi ba't nangako ako sa'yo noong kasal natin na gagawin ko ang lahat para mabigyan ko kayo ng isang magandang buhay? Para sa iyo at sa mga anak natin, lahat ng hirap at pagod ko sa trabaho. Makita ko lang na nasa maayos kayong kalagayan. Masaya-masaya na ako. Okay na ako dun. Pero Gerald, hindi mo rin naman maalis sa akin na makaramdam ako ng lungkot. Kasi nandito lang ako sa bahay. Gusto kitang tulungan sa trabaho. Hindi ko rin kasi nagugustuhan ang sinasabi sa akin ng ibang mga tao. Napabigat lang daw ako sa iyo. Inaasa ko lang sa iyo ang lahat. Gusto kong maramdaman na katuwang mo din ako sa trabaho. Na nakakatulong ako sa iyo. Honey, hindi ka na dapat nakikinig pa sa lahat ng sinasabi ng ibang tao. Dahil tayong dalawa lang naman ang nakakaalam kung ano ang totoo. Sigurado ka na ba talaga dyan? Gusto mo talaga magtrabaho?
Walang pagkaalinlangan na tumango itong si Carol. Bukod sa kagustuhan niyang makatulong sa pamilya gamit ang sariling pera na kanyang pinaghirapan, gusto nga rin niyang patunayan sa ibang tao na hindi lahat ng bagay ay inaasa lamang niya sa kanyang asawa. Oo, Gerald. Gustong gusto ko talaga makatulong sa iyo. Kahit na sa maliit na bagay lamang. Sige, honey. Sumama ka sa akin sa kumpanya. Bibigyan na lamang kita ng magaan na trabaho para kahit papaano, hindi ka na rin mapagod. Gerald, hindi na kailangan. Ayoko niyan. Wala rin naman akong sapat na kaalaman para bigyan mo ako ng isang mataas na posisyon sa kumpanya. Kung okay lang sana, gusto kong magtrabaho bilang cashier sa mall natin. Para kahit papaano, malibang naman ako. Yung gusto ko, yung totoong trabaho. Yung paghihirapan ko talaga. Pero honey, sigurado ka ba? Magiging maayos ang lagay mo doon? Isang malawak ng ngiti ang ibinigay ni Carol sa kanyang asawa para hindi na nga ito mag-alala pa sa kanya. Oo naman, Gerald. Huwag kang mag-alala. Gagalingan ko sa trabaho para hindi ka na mag-alala pa sa akin. Positibong dugtong pa niya. Basta kapag kailangan mo ng tulong, honey, huwag kang mahiyang magsabi sa akin, ha? Mas lalong lumambot ang puso ni Carol dahil sa walang kapantay na pagmamahal at pag-aalaga sa kanya ng kanyang asawa. Kaya naman bilang ganti sa lahat ng kabutihang ibinigay sa kanya nito, ipinangako niya sa kanyang sarili na tutulungan nga rin niya ito sa abot ng kanyang makakaya. At dahil gusto nga rin niya maging normal lamang ang pakikitungo sa kanya ng kanyang mga katrabaho, hindi nga niya sinabi sa mga ito ang totoo na siya nga ang asawa ng may-ari ng mall. Pero hindi nga niya akalain na sa kabila ng magagandang pakikitungo niya sa mga ito, hindi nga niya inaasahan na aapihin at papahirapan nga siya ng mga ito. Makalipas lang kasi ang ilang araw, simula noong magsimula si Carol bilang cashier, napansin niya na mayroon nga siyang mga kasamahan na hindi maganda ang tingin sa kanya. Hindi niya ito pinansin noong una, pero unti-unti nga niyang naramdaman ang malamig na pakikitungo ng mga ito sa kanya. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa trabaho, biglang sumingit sa usapan ang isa sa mga katrabaho niyang si Annie, na halatang mainit ang dugo sa kanya. Carol, ang swerte-swerte mo naman. Dahil bigla ka nalang sumulpot at nakapasok sa trabahong ito. Malakas siguro ang kapit mo, no? Nagulat talaga siya sa mga salitang yun. Pero pinilit niya na manatiling kalmado. Ano bang sinasabi mo? Wala pa akong kapit. Kailangan ko lang din po na magtrabaho para makatulong sa pamilya ko. Magayang na sagot ni Carol. Ah? Talaga lang, ha? Baka naman mayroong kang koneksyon dito, kaya kaagad kang natanggap. Kami, pahirapan pa kami na makapasok dito. Tapos ikaw, parang basta-basta na lang. Dagdag pa ni Annie na may halong pangaasar. Oo nga, hindi kasi ganyan kadali na makapasok dito. Kaya minsan, nakakainis din talaga. Lalo na kapag alam mo na hindi sila magaling sa trabaho. Yung pinsan ko nga nakailang subok na rin sa pag-apply ng trabaho dito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tatanggap. Pagsingit naman sa usapan ng isa pa nilang katrabaho. Huminga ng malalim si Carol. Nagpipigil ng kanyang emosyon. Alam niyang hindi niya maaaring sabihin ang tunay niyang relasyon kay Gerald dahil ayaw niyang makakuha ng espesyal na trato mula sa mga ito.
Wala naman po akong ginagawang masama. Gusto ko lang naman na magtrabaho ng maayos dito. Pwede po ba na sa halip na pagdudahan niyo ako, ibigay na lang natin lahat ng oras natin sa trabaho? Nagkatinginan sila Ani at Nadia. Nagulat talaga sila sa tapang na sagot ni Carol. Pero hindi pa nga rin sila nagpatinag. At bakit mo ba kami inuutusan? Sino ka ba sa tingin mo? Akala mo kung sino ka na eh. Kabago-bago mo pa lang dito. Sambit ni Ani na ang tono ng boses ay puno ng pangungutya. Pinilit na lamang ni Carol na pigilan ng kanyang sarili. Ayaw na nga niyang lumaban o makisali pa sa gulo. Ngumiti na lamang siya ng bahagya kahit na alam niya na mas lalong mainis sa mga ito sa kanya. Hindi ko kayo inuutusan. Nais ko lang naman na makatulong sa abot ng makakaya ko. Gusto ko rin naman po na makisama ng maayos sa lahat. Dugtong pa nga niya. Pero hindi pinansin ng mga ito ang lahat ng kanyang mga sinabi. Sa mga sumunod na linggo, mas lalong naging tampulan ng pangungutya si Carol sa kanyang trabaho. Ang bawat kilos niya ay pinupuna at halos lahat ng ginagawa niya ay sinasamahan ng mapanlait na komento ng mga kasamahan. Isang araw, habang abala siya sa pag-aayos ng mga gamit sa counter, muling lumapit nga sa kanya si Ani at Nadia, kasama ang isa pa nilang kaibigan na si Marie. Hoy Carol, siguro naman, alam mo di ba? Hindi ka lang cashier dito. Marunong ka bang maglinis? Hindi sa lahat ng oras. Ganyan lang kadali ang trabaho mo. Sa kabila ng mga panlalait, sinubukan pa nga rin umiti ni Carol. Oo naman Ani, gagawin ko ang lahat ng kailangan sa trabaho. Ganun ba? E di ngayon, simulan mo na. Natapon ang ininom kong kape. Kaya ikaw na lang maglinis nun. Mabagal ka naman sa trabaho eh. Kaya wala ka masyadong maitutulong dito. Nagtataka nga rin talaga ako kung bakit hindi janitress ang in-applyin mong trabaho. Mas bagay ka naman doon. Natatawang komento naman ni Nadia. Magtapat ka nga sa amin, Carol. Nahalata na rin namin eh. May tinatago ka bang relasyon sa manager natin? Kaya siguro hindi ka matanggal-tanggal kahit na napakakupad mong kumilos. Tanong naman ni Marie. Malinis mo ang konsensya ko. Wala akong ibang ginagawang masama. Gusto ko rin naman na maging kaibigan kayo. Kaya sana paniwalaan niyo ako na malinis ang intensyon ko sa trabaho. Sagot ni Carol sa pagbabaka sakali na magbabago nga ang pakikitungo nila sa kanya. Talaga nangangarap ka pa na maging kaibigan kami? Huwag ka nang umasa pa na mangyayari yun. Dahil hindi kami makikisama sa'yo. Galit na sigaw pa ni Nadia. Alam ni Carol na hindi tama ang mga sinasabi ng mga kasamahan niya. Pero pinilit niyang tiisin ang lahat. Huminga siya ng malalim at iniwasan na lamang sila. Pero hindi pa nga rin natapos ang pangungutya nila. Araw-araw nilang ipinaparamdam sa kanya kung gaano nga sila naiinis pagmula noong dumating siya dito sa trabaho. Isang araw, habang abala siya sa pag-aayos ng mga pinamili ng isang customer, muli nga siya nilapitan ng mga kasamahan niya sa trabaho. O Carol, hindi ko pa rin ba tapos dyan? Bagal mo naman. Hindi mo ba nakikita? Inip na inip na mga customer natin? Huwag mo sabihin hindi mo kayang tapusin yan. Akala mo naman kung sinong magaling ka. Pero napakatagal mo namang kumilos. Nagpipigil si Carol at patuloy lamang siya sa kanyang ginagawa. Pero hindi pa nga rin tumitigil si Ani. Alam mo Carol, kung hindi mo kayang tapusin yan bago matapos ang shift mo,
Mag-resign ka na lang sa trabaho. Nakakaya sa manager. Baka sabihin niya, pinapabayaan natin ang trabaho dito. Dugtong pa nga nito. Nagtawanan nga rin ang ibang mga kasamahan habang pinapanood si Carol. Wala na nga siya nagawa kung hindi pagpatuloy na lamang ang kanyang ginagawa. Sa loob-loob niya, gusto niyang magpaliwanag o lumaban. Pero alam niya na mas lalo nga lamang siya pagtatawanan ng mga ito. Uy Carol, bilangin mo nga lahat ng mga pera dito sa drawer. 3 beses ha. Utos nga sa kanya ni Marie. Kaya napatigil itong si Carol. Baka magkamali ka at pati kami masisi pa. Alam mo naman, kailangan ng maingat at maaasahang tao dito. Sa kabila ng kanyang pagiging maingat sa trabaho, patuloy lamang ang mga ito sa pagdududa sa kanyang kakayahan. Ilang beses nga siyang binabantay ng kanyang mga katrabaho sa likod habang siya ay nagtatrabaho at hinihintay ang kanyang pagkakamali. Hanggang sa dumating na nga rin ang pinakahihintay ng mga ito. Hindi kasi niya inaasahan na magkakaroon sila ng maliit na hindi pagkakaintindihan ng customer. Kaya sinamantala nga ni Annie ang pagkakataong yun. Ano ba Carol? Hindi mo ba alam ang ginagawa mo? Nakakaya ka naman. Ang tagal mo na dito. Pero hindi ka pa rin marunong mag-scan ng mga tamang presyo. Sigaw sa kanya ni Annie. Na sinisigurado nga nito na maririnig ito ng lahat. Pati na ng ilang mga customer sa pila. Pasensya ka na Annie. Hindi ko naman sinasadya eh. Nahihiyang sambit niya. Ikaw talaga Carol oh. Simula noong dumating ka dito, wala ka na rin nagawang tama. Lahat ng trabaho mo, puro palpak. Sa bawat araw na dumadaan, lalong tumitindi ang pangungutya sa kanya mula sa pagbibilang ng mga produkto hanggang sa paglilinis na hindi na nga rin parte ng kanyang trabaho. Lihim na umiiyak si Carol sa tuwing nararanasan niya ang lahat ng yun, hanggang sa hindi na nga rin siya nakatiis pa sa trabahong kanyang pinasok. Kinuha na nga niya ang lahat ng mga naiwan niyang gamit para umalis na dito. Yan talagang dapat mong ginawa noon pa. Bakit ba kasi ngayon mo lang naisipang mag-resign? Kung noon mo pa ginawa yan, edi sana naging madali na lahat ng buhay namin dito. Ikaw lang naman kasi nagpapabigat dito eh. Pangungutya pa nga sa kanya ni Annie noong makita siya nito. Sobra-sobra na ang pagpapahirap at pangmamaliit niyo sa akin. Hindi porket nananahimik lang ako, hindi na ako maapektuhan sa lahat ng mga sinasabi niyo. Mula noong magsimula ako dito sa trabaho hanggang ngayon, wala akong ibang ipinakita sa inyo kung hindi magandang pakikitungo. Hindi ko kayo maintindihan. Bakit ba hanggang ngayon mainit pa rin ang ulo niyo sa akin? Wala naman akong ginagawang masama sa inyo ha. Umiiyak na tanong ni Carol. Pero mas lalo nga lamang siyang pinagtawanan ng kanyang mga katrabaho. Hindi mo na kailangan magtaka pa. Dahil alam mo naman sa sarili mo ang mismong sagot sa tanong mo, Carol. Hindi ka namin gustong makatrabaho dito dahil napakakupad mo. Masyado ka pang pabida. Sigaw sa kanya ni Annie. Maraming beses ko kayong pinagtiisan, pero hindi ko na talaga kaya. Ayoko nang pakisamahan pa ang napakasamang ugali nyo. Hindi ko nahayaan na maranasan pa ito ng ibang mga empleyado. Kaya sisiguraduhin ko makakarating ito sa may-ari ng mall. Makakarating ito sa CEO. Sisiguraduhin ko rin talaga na matatanggal kayo sa trabaho. Pagbabanta ni Carol. Pero sa halip na matakot, mas lalo lamang lumakas ang tawanan ng 3 babaeng katrabaho niya. Ang lakas talaga ng hangin mo, Carol. Ang taas rin ng pangarap mo, no? Sino ko ba sa tingin mo? Nahihibang ka na ata eh. Sa tingin mo ba talaga makakalapit ka sa CEO ng kumpanya? At isa pa, kahit na isumbong mo kami,
hindi naman siya maniniwala sa'yo. Dahil bukod sa wala kang pruweba, wala ka ring ibang kakampi, kung hindi sarili mo lang. Ang mabuti pa, lumayo ka na lang sa amin at huwag na magpakita pa. Pagtataboy pa nga sa kanya ng kanyang mga katrabaho, masamang masama ang loob ni Carol habang pinagtatawanan siya ng mga katrabaho niya. Pero maya-maya pa, napansin niya na biglang natigilan ang mga ito at ang dating mayayabang na ekspresyon sa kanilang mga mukha inapalitan ng kaba at takot. Nagulat si Carol at nilingon ang kanyang likuran. Doon na kanya nakita ang kanyang asawang si Gerald. Papalapit na nga ngayon ito sa direksyon niya. Bit-bit ang matining pag-aalala sa mukha. Walang pasabing niyakap siya nito. At pagkatapos, ay mariing tumingin sa kanyang mukha. Ayos ka lang ba, honey? Hindi niya lubusang inaasahan na darating pala dito ang kanyang asawa para sunduin siya. Nalaman na nga kasi nito ang nararanasan niya sa trabaho. Oh, Gerald, nakuha ko na rin naman lahat ng mga gamit ko. Tama ka. Mas mabuti nga siguro kung hindi ko na lang ipagpapatuloy ang trabahong ito at tututukan ko na lang ang anak natin. Mas makakabuti yun para sa akin. Lumuluhang sambit ni Carol. Noong marinig nga ito ni Gerald, agad nga siyang humarap sa mga katrabaho ni Carol na ngayon inanginginig sa kaba at takot. Sir Gerald, tama po ba ang narinig namin? Asawa niyo po ba si Carol? Nauutal na tanong ni Annie. Diretso at walang alinlangan ang sagot ni Gerald. Oo, asawa ko si Carol. Masyado siyang mabait at mapagkumbaba. Kaya hindi niya ipinakilala ang sarili niya. Hindi niya sinabi kung sino siya at kung ano ang totoo niyang estado sa buhay. Hindi ko rin maintindihan kung bakit sa kabila ng mabuting pakikisama niya sa inyo, nagawa niyo pa rin siyang pahirapan, maliitin at saktan. Kung noon ko pa lamang nalaman ng lahat ng ito, matagal na rin sana kayong walang trabaho. Sir, hindi naman po totoo ang lahat ng sinasabi niya. Mabuting kaibigan po kami kay Carol. Pinagsasabihan lang po namin siya dahil gusto po namin na matuto siya. Pagpapalusot pa nga ni Nadia. Hanggang ngayon, ginagawa niyo pa rin masama ang asawa ko? Huwag niyo nang subukan pa na bilugin ang ulo ko. Kagabi lang, inamin na rin sa akin ni Carol ang lahat ng mga ginagawa niyo sa kanya. Ang mga salita niyo na mapanlait. Ang mga akusasyon na walang katotohanan. At ang pang-aapi niyo sa kanya. Alam ko na yun lahat. Hindi ko ito papalampasin. Kaya simula ngayon, wala na kayong trabaho. At sisiguraduhin ko rin na mahirapan na kayo na maghanap pa ng ibang trabaho. Nagpapanik na sumagot si Annie sa kanyang narinig at sinubukan nga nitong humingi ng tawad. Sir naman, baka naman po pwede. Idaan na lang po natin ito sa maayos na usapan. Kailangan ko po ang trabahong ito. May mga anak din po ako na binubuhay. Walang lugar ang mga katulad nyo sa kumpanya ko. Ayoko nang maulit pa ang ganitong klase ng pagtrato sa kahit na sinong tao. Lalo na sa mga taong masisipag at tapat sa kanilang trabaho. Kaya't ang mabuti pa, umalis na kayo sa harapan ko. Wala na nga rin nasabi pa ang tatlong babae na tuluyang nalunod sa sarili nilang kahihiyan. Dahan-dahan silang nag-alisan at kitang-kita ang pumumula sa kanilang mga mukha. Hindi lamang dahil sa pagkapahiya, kung hindi pati na rin sa takot sa magiging kapalit
ng kanilang ginawa. Noong tuluyang makaalis na nga ang mga ito, muling humarap si Gerald sa kanyang asawa. Marahan niyang hinawakan ang mga kamay ni Carol at mahigpit niya itong niyakap. Ipinaparamdam sa kanya ang pagmamahal at suporta. Honey naman, sa susunod na mangyari pa ito, sabihin mo na sa akin na mas maaga. Hindi ko nagugustuhan sa tuwing pinagsasalitaan ka ng ibang tao na mga masasama at masakit na salita. Asawa mo ako, kaya dapat lamang talaga na protektahan kita sa lahat ng pagkakataon. Hindi kita papabayaan. May hinaong sambit ni Gerald. Pasensya na, Gerald, kung itinago ko sa iyo lahat ng ito. Kung nagtiis ako. Madalas kasi, alam ko rin naman, pagod ka sa trabaho mo. At ayoko nang dumagdag pa sa mga iniisip mo. Sagot ni Carol. Mahigpit na hinawakan naman ni Gerald ang dalawa niyang mga kamay. Lahat ng pagsisikap ko ay para sa iyo at para sa anak natin, Carol. Kung may problema ka man, sabihin mo yun sa akin. Dahil kakampi mo ako at tutulungan kita kahit na ano pa mangyari. Napangiti si Carol habang iniisip niya kung gaano nga siya kaswerte sa kanyang asawa. Napagtanto niyang sa kabila ng mga pagsubok at panghusga ng iba, hindi pa huli ang lahat para tuparin ang kanyang mga pangarap. Sa halip na magtrabaho, napagpasya niyang ituloy na lamang ang kanyang pag-aaral sapagkat alam niyang ito ang tamang landas para sa kanyang kinabukasan. Isang mahalagang aral ang kanyang nalaman sa karanasang iyon. Walang mabuting maidudulot ang pagiging mapagmataas sa kapwa. At ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa pagpapakumbaba at pagsisikap. Dito na nga rin nagtatapos ang kwento ni Carol. Sa kwentong ito ay pinapaalam, huwag tayong matakot na ipaglaban kung ano ang tama, lalo na kung para ito sa ikabubuti natin. Mas maayos kung marunong tayo na magpakumbaba. Pero kung kinakailangan na maging matapang tayo, ay gawin natin ito. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.